Mga kapatid, ipagkaloob na natin kay Pastor ang pagkakataon. Na-delay tayo ng kaunti. Ano? Good morning sa lahat ng nandyan. Medyo na-interrupt lang yung Okay, ating live. pagkalog na natin kay Pastor. Pagkakataon, na-delay tayo ng konti. No? Good morning sa lahat ng... Okay po, Pastor. Kayo na po. Good morning po. Okay. Good morning po sa inyo pong lahat. Yan, happy Sunday. Ngayon po ay May 5. Birthday na aking mahal na tatay. Ayan. Pauwi pa lang sila galing Mindanao. So yun, happy birthday sa aking tatay dyan na pauwi. Nawa iingatan sila ng Panginoon. Pabalik dito pabalik dyan sa Kainta. Kaya sa amin. So ngayon ay tayo ay mag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos. Ang salita ng Diyos ang ating patnubay at tagapayo. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Mapagpalang Diyos na siyang aming tagapagligtas, kami po'y patuloy na sumasamba sa inyo. At sa umaga na ito, O Diyos, aming idinadalangin ang aming pong pag-aaral. Inyo po nawa kaming tulungan at bigyan ng karunungan na nagmumula sa inyo at aming pong maintindihan ang inyo pong mga salita ngayong pong umaga. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po dito sa awit 18:28 ng Psalms, Oo, iyong pagniningasi ng aking ilawan, pinaliliwanag ng Panginoon ng aking kung Diyos ang aking kadiliman. So anong sabi po dito mga kapatid? Pinaliliwanag. Ayun. Isa po sa Martin Luther ang pinaliwanag ang madilim niyang landas. Ayan. At dito po mga kapatid ko, ito po ay sa salita ng Panginoong Diyos. Kapag binasa po natin ito ng taimtim, unti-unting nababago ang ating pong mga buhay. Kaya ang mga nagbabasa sana ng Bible ang isa sa pinakamabait na tao. Kasi nga nababago ang buhay paunti-unti ng salita ng Panginoong Diyos. So si Martin Luther, ang kanyang paniniwala ay ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng matinding paggawa. Pero nung mabasa niya ang Bible, libre pala ang kaligtasan. No, hindi mo na kailangan pahirapan pa ang iyong sarili. Ang salita ng Diyos ang ating ilaw. Ito ay mensahe ni Kristo sa kanyang mana na binili sa halaga ng kanyang dugo. Ito ay sinulat para sa ating patnubay at kung gagawin nating tagapayo ang salitang ito, hindi tayo kailanman lalakad sa ibang mga landas. Ayun ang napakaganda sinabi, no? Ang Diyos, ang ating Panginoong Hesus ang nag-set up nitong Bible. Ang siyang author nito, mga kapatid, para maging gabay natin. At sabi dito, i-challenge natin, kung magiging tagapayo natin ang Bible, hindi ho tayo maliligaw ng landas. Ito po ang sabi ng ating devotional. I-challenge natin, subukan natin. Talagang hindi tayo maliligaw pagka ang Bible ang ating pong ginawang counselor o ating tagapayo. Ang ating mga salita, nasa loob man tayo ng tahanan o nakikihalubilo sa mga nasa labas ng tahanan, ay magiging mabait at mapagmahal at dalisay. Yan pala pinakamaganda, no? Sa loob o labas ng tahanan. No, kapag ka ating pong nilagay sa ating puso ang salita ng Panginoong Diyos, magkamali man tayo man ay nambulyaw, ang lalabas sa ating bibig, pagmamahal, sorry, ayan, pagpapatawad. Yan ang sinasabi dito. Yan ang translation dito, mga kapatid, na nakita ko dito. Sorry, pagmamahal, pagpapatawad ang makikita sa loob ng tahanan, kapayapaan kapag ka ang salita ng Panginoong Diyos nasa puso natin. Pero kung ang salita ng Diyos wala sa puso natin, talagang gera. Talagang ang buhay ay magiging magulo, masalimuot, lagi may bagyo. Kung pag-aaralan natin ang salita at gagawin ito bahagi ng ating buhay, magkakaroon tayo ng isang magandang karanasan na lagi magsasabi ng katotohanan. Yan pala ang pinakamaganda. Kung magiging bahagi ng buhay natin ang salita ng Diyos, magkakaroon tayo ng isang magandang karanasan bawat araw. Yan. Masigasig nating saliksikin ng ating mga puso. Ihambing ang ating pang-araw-araw na pananalita at takbo ng buhay kasama ang salita upang hindi tayo magkamali. Yan. Ibig sabihin mga kapatid, hindi yan buwanan ang pagsasaliksik ng Bible, kundi araw-araw. Hindi rin po ito weekly. Hindi rin po ito, oo, tama, hindi weekly. Kundi ito ay araw-araw na pagsasaliksik ng salita ng Panginoong Diyos para tayo ay mabago
every day. You want change? Read the Bible. You want to be better? Read the Bible. Yan po ang kaya nga ang nung mga reformers talagang isinulat nila sa kanilang lingwahe ang original language ng Bible no, isinulat nila, translate nila mga kapatid, I should say, no? Sa Europa una nangyari yun, sangayon sa ating lesson. Marami sa panahong ito ng mundo ang kumikilos na parang may kalayaan silang pagdudahan ang mga salita na walang hanggan. Ang suriin ng kanyang mga pasya at alituntunin, sinasang-ayunan, binabago, muling hinuhubog at pinawalang bisa ayon sa kanilang kasiyahan. Yun ang nakakalungkot, ano? Yung salita ng Panginoong Diyos, marami ang binabaliwala ito dahil sa kanilang kasiyahan, dahil sa kanilang sariling adikain, sariling pag-iisip. Pero hindi nila naisip na ang salita ng Panginoong Diyos ay magpakailanman. Mawala na sila sa mundong ito, tayong lahat. Ang salita ng Panginoon ay hindi nagbabago, mga kapatid. Ito at ito pa rin ang salita ng Panginoong Diyos hanggang sa mga susunod pang mga henerasyon. Ayan po ang sinasabi. Kaya dito po mga kapatid, no, isang paalala sa atin. Marami man ang ayaw magbasa ng Bible. Marami man ang nagbabasa ng Bible at minamali ito at hindi sinusunod. Ang salita ng Panginoong Diyos ay mananatili pa rin. Hindi tayo kailanman ligtas habang ginagabayan tayo ng mga opinyon ng tao. Ngunit tayo ay ligtas kapag gagabayan tayo ng ganito ang sabi ng Panginoon. Yan ang pinakamaganda. Oh. What does the Lord said? Yan. Oh. Dito po mga kapatid, marami ang mga taong nabubuhay sa sasabihin ng iba. Pag ginawa ko to, ano na ang sasabihin ng iba? Kapag ako'y nagkaganito, ano na lang ang sasabihin ng iba? Nabubuhay na lang sa opinion ng iba. Hindi natin kailangan kumilos dahil sinabi ng iba. Kundi tayo ay dapat na kumilos ayon sa sinabi ng ating Panginoong Diyos. Kapag tayo ay nabubuhay lang sa opinion ng iba, ay sabi dito ay hindi tayo ligtas. Hindi tayo ligtas dahil ang opinion ng tao ay nagkakamali. Pero ang opinion ng Panginoon ay talagang perpekto, sigurado at maaasahan. Hindi natin maipagkakatiwala ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa sa anumang mas mababang pamantayan kaysa mga desisyon ng isang hindi nagkakamaling hukom. Doon na tayo sa hindi nagkakamali. Infallible judge. Walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Hindi natin hindi natin po pwedeng ipagkatiwala ang ating pong kaligtasan sa opinyon ng ibang mga. Sabi pa dito, ang mga tumatanggap sa Diyos bilang kanilang gabay at ang kanyang salita na kanilang tagapayo ay pagmamasdan ang ilawan ng buhay. Ang buhay na may pahayag ng Diyos ay gumagabay sa kanilang mga paa sa mga tuwid na landas. Yaong mga inakay sa gayon ay hindi nangahangahas na hatulan ang salita ng Diyos. Ngunit palaging naniniwala na ang kanyang salita ang humahatol sa kanila. So dito po mga kapatid, kaya kinakailangan na ang salita ng Panginoong Diyos ay ating maging gabay dahil ang salita rin ng Panginoong Diyos ang humahatol sa atin. Ayan. Ang salita rin ng ating Panginoong Diyos ang magre-rebuke sa atin na mali na yung ating ginagawa. At ito na dapat ang ating gagawin, mga kapatid ko. Kaya dito, sang-ayon sa ating devotional, ang salita ng Panginoong Diyos, ang banal na kasulatan, maging ilawan ito sa ating madilim na landas. Kinukuha nila ang kanilang pananampalataya at relihiyon mula sa salita at buhay na Diyos. Ang gabay at tagapayo ang nagtuturo sa kanilang landas. Bakit ganun, ano? Ito yung katanungan dito. Marami ang mga nagbabasa ng Bible, pero ano nang nangyayari? Marami ang nagiging relihiyon. Hindi ba pwede isa lang ang relihiyon? Hindi ba pwede isa lang yung denomination? Dahil isang Bible lang din naman ang binabasa. Halimbawa niya yun sa panahon ng reformers. Mayroong isang Bible, pero nagkaroon ng mga reformador. Yan ay dahil sa kulang sa pagbabasa at pangunawa ng Bible yung ibang mga mananampalataya sa banal na kasulatan. Yung iba, tumigil na sa pagsasaliksik ng salita ng Panginoong Diyos. Doon lang sila sa mga nakita ng mga nag-reform noon. Hindi katulad sa panahon natin ngayon na mayroong grupo ng samahan
na patuloy na nagsaliksik ng salita ng Panginoong Diyos at hindi lang tumigil doon sa nakita at na-discover ng mga pioneers, ng mga reformador, kundi nagpatuloy pa sila sa pagsasaliksik ng salita ng Panginoong Diyos. Kaya tumami yung mga sekta. Yung iba naman, hinaluan nila ng opinyon ng tao yung salita ng Diyos. Kaya hindi po pwedeng magkalakip yung pong ganong doktrina sa doktrina na pure sa banal na kasulatan. Yan po yung mga kapatid. Kaya dumami. At ito'y prophecy rin sa banal na kasulatan na ang sabi ni Jesus Christ, marami ang magsisilitaw sa kanyang pangalan at dadayain ang maraming mga tao. So kaya yan po ang propesiya. Marami ang mga mangangaral na inilalayo ang mga tao sa ating Panginoong Diyos. Ayan, sa Panginoong Hesukristo. Ang tunay na mangangaral, mga kapatid, ay inilalapit kay Jesus lahat ang mga taong nakikinig. Ang salita ay tunay na liwanag sa kanilang mga paa at ilaw sa kanilang landas. Sila ay lumalakad sa ilalim ng patnubay ng Ama ng liwanag na kung saan ay walang pagbabago ni anino man ng pagtalikod. So ang salita ng Panginoong Diyos kapag gumabay sa ating landas, ito po mga kapatid ay pwede nating i-share sa iba na yung ating Panginoong Diyos walang anino ng pagbabago at pagtalikod. Ang Panginoon ay magpakailanman at siya'y nagmamahal sa atin noong pang panahon at hanggang sa panahon natin ngayon. Siya na may malumanay na kaawaan na sa lahat ng kanyang mga gawa ay gumagawa ng landas ng matuwid na parang liwanag na nagniningning na lalong nagliliwanag hanggang sa sakdal na araw. Yan. Ibig sabihin mga kapatid, habang tayo ay papalapit sa Panginoon, lalo nagliliwanag. Habang lalo natin binabasa ang banal na kasulatan, lalo itong nagliliwanag sa ating pong kaisipan. Ang Biblia ay tinig ng Diyos sa kanyang bayan. Kaya hindi na natin po pwedeng sabihin, Panginoon, magpakita ka sa akin at kausapin mo ako. Na hindi po, masyado na tayong demanding pa sa Panginoon. Binigay na niya ang Biblia niya bilang kanyang tinig. Ang dami nung sasabihin ng Diyos sa atin na hirap mabasa lahat. Ano? O kailangan basahin natin para mapakinggan natin tinig ng Panginoon. Ang problema ay yung kapiraso lang ng tinig ng Panginoon ang kaya natin pakinggan. Dahil yun lang kaya natin basahin. Hindi dapat ganun mga kapatid. Habang pinag-aaralan natin ang mga buhay na pahayag, dapat nating tandaan na ang Diyos ay nagsasalita sa kanyang bayan mula sa kanyang salita. Yan. At kaya sabi dito, kung maunawaan natin ang kahalagahan ng pagsasaliksik ng kasulatan, pag-aaralan natin ito ng masinsinan. Yan. Ano po ang sekreto para mapag-aralan natin ng masinsinan ang salita ng Diyos? Makita yung kahalagahan nito sa ating buhay. Ang tanong, nakita na ba natin ang kahalagahan nito sa buhay natin? Abay kung hindi pa, ay talagang hindi mo mababasa ang Biblia. Pero kung ito'y nakita natin yung kahalagahan, mababasa natin ang buong Bible. Yun ang pahalagahan natin ang salita ng Panginoong Diyos. Ang tanong ngayong umaga, gaano ba kahalaga ang salita ng Diyos sa buhay natin? Ito ba'y mas mahalaga pa sa ating pinagkakaabalahan ngayon? Gaano ito kahalaga sa atin mga kapatid? Ating pong saliksikin ito sa ating sarili. Gaano ba ito kahalaga sa iyo? Kung nakita mo na ito yung napakahalaga sa iyo mga kapatid, natural lamang ang bunga nun ay mabasa natin ang banal na kasulatan na magbibigay sa atin ng patnubay sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya sabi dito, oo, iyong pagniningasin ng aking ilawan, pinaliliwanag ng Panginoon kung Diyos ang aking kadiliman. Yung madilim na landas ay lumiliwanag sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoong Diyos. Hindi mo alam kung anong purpose mo sa buhay, pumunta ka sa Bible, nandun yung purpose. Ang purpose natin sa sanlibutan na ito ay ibahagi ang salita ng Panginoong Diyos, unlimited. Alam mo yung tipong satisfied ka na sa buhay mo? Alam mo yung naabot mo na yung rurok ng buhay na lahat ng hilingin mo meron ka na, lahat ng gusto mo kaya mo nang mabili, yun na yung panahon na sawang-sawa ka na mabuhay sa mundo. Kasi wala na eh. Ano pang meaning ng buhay? Bumili ka lang ng ganyan, pumunta ka sa ganito. Ano pa? Magpaganda ka, bilhin mo lahat ng gusto mo. Kumain ka ng gusto mong kainin, lahat nabibili mo kahit hindi ka na magtrabaho. Yun na yung buhay na talagang sawang-sawa ka ng mabuhay. At marami ang nagpapakamatay dahil sa depression, dahil sa kawalan.
Dahil ano ang meaning ng buhay? Lahat na meron ako, nasa akin na. Ano pang meron ang buhay? Yung iba nagpapatiwakal na. Kasi nga ang meaning ng buhay, mangaral ng salita ng Panginoong Diyos. Tayo ay anak ng Panginoon at gusto niya na lumakad tayo sa kanyang kalooban. Ano? Sa kanyang kalooban. At ito ay masusumpungan natin sa banal na kasulatan. Kahit anong gawin mo sa buhay mo ngayon, kung walang Panginoon sa ating buhay, there is a hole in our heart na ang Diyos lamang ang makapagpupuno noon, mga kapatid. Kaya sa umaga na ito, tayo ay mananalangin, ay number one nating ipanalangin na tayo ay makita natin yung kahalagahan ng Biblia sa buhay natin upang ating itong mabasa. Ayan. So pasama po sa panalangin yung aking mga parents na palakbay. Nakaraan daw parang muntik na silang madisgrasya. Talaga mahirap ang paglalakbay roon. Isama natin sa panalangin. At happy birthday sa aking tatay, Divino Alabanza. Ayan. So ngayon po, ay mananalangin tayo. Sama rin natin sa panalangin yung sidewalk evangelism ng Kawayang Bugtong dyan sa bypass. Kaya papunta na rin kami dyan sa bypass para sa sidewalk evangelism. So pagpalain tayo ng lahat ng ating Panginoong Diyos. Pakinggan na natin ang awit papuri sa ating Panginoon. At si Brother Melvin na mangunguna sa ating pong prayer ngayong umaga. Amen. Ang salita ng Panginoon ay hindi magbabago na po. Kaya kung ano yung kanyang sinabi, pinangako, ay tunay na yan ay hindi magbabago. Kaya magtiwala tayo sa kanya po. Salamat sa awit. Salamat din po kay Pastor. Tunay na tayo pinagpala sa umaga na ito. Ano po? Ang tumatak sa akin dito yung tayo ay nabubuhay sa opinion ng iba ba? Sino sa inyo hindi nakaranas yan? Naku, ano lang sasabihin nila pag ganito na ako? Di ba? Ano na lang sasabihin ng iba? Madalas ko naririnig yan maging sa loob ng bakuran, sa loob ng compound, sa mga kaibigan, sa mga kapatid sa Adventist, may marinig din akong ganyan. So, hindi mahalaga yung sasabihin ng iba. No? Yun ang natutunan natin sa umaga na ito. Hindi mahalaga kung ano man ang sasabihin ng iba. Ang mahalaga, tayo ay mabubuhay sa guide ng kanyang salita ng Bible. Ano? Kaya huwag nating ignore yung Bible at nagde-devotional tayo. Dapat pa rin tayong babasa ng Bible. Ano? Meron naman ako hindi ako against doon sa digital Bible. Kasi parehas sila ng laman eh. Mas marami pang ang version yung digital Bible. Ano po? Makukuha mo yung version na madali yung maunawaan. Di ba? Meron kang version ng Bible sa bahay na book. Mahirap na maintindihin. Dahil yung version ay hindi angkop sa ating lingwahe. Doon tayo sa angkop sa ating lingwahe. Ano po? Kagandahan sa digital Bible sa cellphone or sa tablet. Maisusumo pa yung screen. Pwede lumaki yung mga letra. At pinakamaganda pa niya, may audio pa. Papainggan mo na lang. So, diba? So, nasa convenience natin yan. Ano? Kung ang gusto nating basahin ay digital Bible, wala nang problema. Parehas ng nilalaman na po. Maganda, i-practice natin yung pagbabasa ng Bible. 1 chapter per day, maayos na. Hindi na mabigat po yan. Ano? At least meron tayong regular na reading Bible. Babalik ko yan sa aking buhay. Dati regular ako yan na-stop ng unti, na-skip hanggang sa nawala. Inaamin ko yan, hindi ako perfect na tao, ako ay nagkakasala rin, pero gusto ko ibalik. Salamat sa devotional na ito. Gusto ko na may paraan para maipaalala sa akin na dati ako nagbabasa niyan, bakit ko i-stop, diba? Sama natin sa panalangin ang San Leonardo Church. Ayan, sige po, outing sila ngayong umaga. Alam ko paalis na kayo bandang alas 6 sa Terebi. Sige po, hindi kami makakasama. Enjoy lang po kayo dyan. Sige po. Praise the Lord sa unang pasalamat sa Panginoon. At unang Santa Cena ng San Leonardo kahapon. Tama. Unang Santa Cena ng San Leonardo kahapon. At naway ang mga kapatiran ay patuloy na mag-ibigan. Patuloy na may pakita ang pag-ibig ng Panginoon. At makita ang pag-ibig ng Panginoon sa kanilang buhay. Batiin natin na happy birthday si Daddy Divino Alabanza. Wala akong picture pero pwede na ito kantaan natin sa sandali. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Yan, happy birthday po kay Tatay Divino. Naghahanap ako kanina ng picture niya sa profile pero wala, naka-private yung account, hindi ako makapagbukas kahit profile picture ano po. So anyway, kamukha rin naman ni Pastor, magtumanda yung itsura ni Pastor, siya rin yun, ano? Siya na rin. Happy birthday po kay Tatay Divino at patuloy na pagpapala ng Panginoon ang sumainyo. At nandyan may mga regalo siya dyan sa inyo, ano po, marami dyan mga fruit of the spirit, patuloy natin tanggapin para ibahagi sa iba. Ayan, safe travel po sa inyo. Tayo manalangin mga kapatid. Sama natin yung sa Leonardo sa outing. Ayan. Sama natin ang bawat isa sa panalangin mga kapatid, na tayo ay patuloy na magtiwala sa salita ng Diyos. Dahil ito ay patnubay natin, ano? Dahil ito ay ating patnubay, ang salita ng Diyos. Ano ba nangyari? Ba't yung dalawa mic ko? Ito pala. Okay, let's pray po. Dakila at mapagpala naming Amang Banal na nasa langit, maraming salamat muli sa panibagong buhay at kalakasan. Salamat at kami muli niyong binigyan ng lesson sa umaga na ito na nagpaalala sa amin na ang aming tanging gabay at patnubay, tagapayo sa aming buhay, sa madilim na buhay, walang iba kundi ang iyong salita na aming ilawan. Salamat at patuloy na kami ay inyong pinapaalalahanan sa mga bagay na kami nakalilimot. Salamat sa mga tagapayo, sa mga payo na ito na magpapabago patuloy na aming karakter. At patawad kung kami man ay nagkakaroon ng pag-iisip o kaisipan na mas pinahalagaan namin ang opinyon na iba. Nais namin mawala ito sa aming buhay, Ama. Tulungan kami ng Holy Spirit na ang aming isipin at aming kaisipan ay sundin ang inyong gabay at patnubay at hindi pansinin ang kasabihin ng iba, pagkat mahalaga ay ang aming connection po sa inyo bilang aming manunubos at aming tagapagligtas. Salamat sa inyong banal na espiritu na patuloy na tumatap sa amin sa araw-araw at meron kaming chance na magbago sa aming karakter sa araw-araw. Sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin ng pasalamat ng San Leonardo Church sa kanilang pagdadaos kahapon ng matagumpay na unang Santa Cena. Salamat sa patuloy at paggabay sa buong simbahan na ito. Patuloy na palaguin ang kanilang samahan bilang isang pamilya ng San Leonardo at patuloy na sila ay patatagin sa pananampalataya sa kabila ng pagsubok at dumarating sa kanilang buhay. Amin din dinadalangin ang kanilang outing ngayong umaga na ito. Sila ay lalabas, magkakasama, magbabanding, sila ingatan sa daan patungo roon, puro kasiyahan ang magkaroon ng kanilang puso sa piling po ninyo. Amin din dalangin si Tatay Divino Alabanza. Papasalamat kami sa buong mga taon na nagdaan kaya na siya inyong iningatan. Salamat po sa panibagong buhay ngayong umaga na ito na siya ay nagdaos ng kanyang kaarawan. Bigyan po siya ng sapat na kalakasan sa araw-araw na kung saan maidaos niya ang buhay sa madilim na mundong ito. Kasama po kayo. Ingatan din po sila sa kanilang pagta-travel ngayon pa uwi galing sa ibang lugar papunta sa kanilang bahay, tahanan. Safe travel ang aming dalangin sa kanila, malayo sa anumang disgrasya, at patuloy na samahan sila hanggang sa kanilang paglalakbay, hanggang sa nalalapit na yung pagdating. At dalangin namin sa kanilang mag-asawa ay patuloy na kalakasan, kalusugan pang pisikal at higit sa lahat pang espiritual. Patuloy din namin sinasama sa panalangin ng sidewalk evangelism na gagawin ng Kawayan Bugtong Church dyan sa bypass. Patuloy silang samahan, patuloy silang makita nila ang mga tupang naliligaw na kanilang hinahanap. Amin din patuloy sinasama sa panalangin ang mga pre-request ng kapatiran. Sama namin sa panalangin si Vine Ingrid Makinana at patuloy na samahan siya sa kanilang pagsubok na dumarating sa kanilang buhay.
Si Cloreline Abesillas, kasama din namin sa panalangin. At gayon din si Gerald Gamboa, na makita niya ang liwanag na umaakay sa kanya pabalik sa church, pagkat dito ay ang buhay ay may direksyon kaysa sa labas. Na makita niya ito, bigyan niya po siya ng karunungan na pumili ng tama at mali, at mapili niya ang inyong dakilang gabay at patnubay. Namin din patuloy na sinasama sa panalangin ng mga Bible students sa Tabacao, sa Talavera, gaya din San Antonio, at iba pang mga Bible students sa aming nasasakupan. Kasama na rin ang family ni Conrado Generoso Canto, na may patuloy siyang hipuin ng Holy Spirit na magbalik sa simbahan kasama ng kanyang buong pamilya. Kasama din namin sa panalangin ang Kawayan Bugtong Church at ang San Leonardo Church, na patuloy na silang maging matatag sa pananampalataya sa kabila ng pagsubok na dumarating sa kanilang buhay. Namin din patuloy na dinadalangin ng pamilya ng mga nakikinig ngayon. Patuloy na good health ang aming dalangin sa bawat isa. Kasama na na family ni Sister Melissa Gamboa, Ana Rosbel Tolentino. Good health din sa family ni Sister Medin Peligro Cotao, kasama ang kanyang mga anak na si Hannah and Cory. Sa family ni Ate Milen, sa family ni Sister Rose Chris Encarnado, Dang de la Cruz, sa family ni Sister Nimpa Rivera sa Bukidnon, kasama na mga sa Salvado, Hunsya, Cuevas, Alcosaba family. Amin din patuloy na dinadalangin Sister Joy Valencia, kasama na si Brother Rudy, na pawang nagtatrabaho sa ibang lugar malayo sa kanilang pamilya, at ingatan sila sa araw-araw ng kanilang pagtatrabaho doon. At gayon din si tatay ni Sister Joy Valencia ay patuloy namin sinasama sa panalangin. Gayon din ang recovery ni Lauro Menor at Brother Ivan Mariano. Sa pagpapatuloy, nais namin muling isama sa panalangin si Gara Mercado sa kanyang kagalingan, sa kanyang karamdaman. Brid Renato, si Claire Andaya, healing kay Divina Rodrigueza, kaya din kay healing sa kay Judeline Ferolino, kasama na rin si Joe Noble. Kaya din si Feli Domingo Gucheco, Brother Lorenzo Cabiedes, Sister Lorna Cabiedes, Brother Monty Cabiedes, si Charles Eric Miligrito, Sister Ana Manuel, Alberto Ramos, Kuyang Balbido, Marie Chris Balbido. Kasama na rin si Ate G. Tenyo Reyes, Sister Estrella Gregasin, si Pastor Alex, Kuya Bobby, Ate Lorna, Ate Gigi Concepcion Gregorio Santin, si Tatay Pentong, si Kuya Mike, Kuya Jerry Bourbon, si Ma'am Sheila, si Sister Erica Santos, Sister Tina Santos, kaya din si Melo Gentibayan, si Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, Sister Adele, si Tatay Carlito Tomas, Nanay Fina, si Tatay ni ang parents ni Ma'am Karina at ni Pastor Nelvin, kaya din si Maribel Agustin, si Heidi De Leon, at kaya din si Ding Bautista, si Piling Eugenio Javier, si John Paul Cheng, si Jinji, Sister Wendy, Sister Percy, Sister Risa, Sister Amy Kelantang, si Ate Grace Samano, Ate Esther Lopez, Brother Benjamin, Brother Munti Gamboa, si Dayan, si Marilita, si Pichi, Renato Santos, Romnick, Olivia, Veronica at Rebecca Francisco. Kasama na rin si Precious Kapasog, si Princess Jerquina, si Aris, si Sister Nena, si Ate Sally Sanchez, si Sister Janet Ontivero, Sister Gina de Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. O dakilang Diyos, ang mga kapatiran po nito na aming nabanggit sa aming prayer list ay karamihan ay nasa banig ng karamdaman, ngunit kami lahat ay nagtitiwala po sa inyo na kayo ay bibigay sa amin ng the best para sa amin. Nagtitiwala kami at naguhumawak sa inyong mga pangako, sapagkat ang nangako ay tapat kailan pa man. Patuloy namin sinasama sa panalangin ng bawat isa na muli kami ay magbalik sa pag-aaral, pagbabasa ng inyong banal na salita, na ito ang magiging patnubay at gabay at aming tagapayo sa aming buhay. Sa madilim na buhay nito ay magkaroon kami ng ilawan. Maraming salamat sa pagtinig na aming dalangin. Patawad kung kami man po ay nagkulang at nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Muli, good morning po sa lahat. Salamat sa mga nandyan sa live ngayon. Salamat sa prayer warriors. Salamat sa patuloy na pagsubaybay. Alam ko na-bless kayong mahal sa umaga na ito. Huwag natin, ang tumatak sa akin, huwag natin itindi yung sasabihin or opinion na iba. Ang galing, tunay na nangyayari yan, isulat nga ni Ellen G. White, ibig sabihin panahon pa lang nila nangyayari na yan. So maganda yan, paulit-ulit yan nababasa, paulit-ulit natin nare-remind natin, hindi siya nasabi na iba.
yung sasabihin ng Panginoon sa atin. Yun ang ating intindihin, ano? Kaya yan, patuloy tayong pasalamatan natin ng Panginoon sa magandang message sa umaga na ito. Good morning sa inyo lahat. Sister Janet Gatmaitan, good morning po. Sister Julieta de la Cruz, Ate Revi, Sister Ana Rosbel Tolentino Hermino, Sister Heidi Celino Salazar, magandang umaga po sa inyo. Sister Nimpa Rivera, Sister Rose Chris Fernandez, Sister Rose Chris Encarnado, nagulat ako. Si Ate Wilma Fernandez, ayun, binalik niya na yung pangalan niya, no? Ngayon ko lang naalala yung pangalan niya po, ano? Kasi hindi ko nababanggit yung pangalan niya kasi iba, pero ngayon tinama niyo na, ano? Si Sister Wilma Fernandez, ano? Ate Lorna, Kuya Bobby, Sister Shirley, Brother Klaus Jacinto, good morning po sa inyo, masisipag na mga Bible Explorer dyan sa Tabacaw, ano? Akalain nyo sa Facebook na sila nag-post ngayon. May schedule sila every Sunday ba yun? Nakita ko. Ang galing, ano? Kasi pag nakaka-inspire po kayo dyan sa Tabacaw. Sister Juliet Orsino Astrero, good morning po. Sister Elizabeth Erese, at sa lahat ng mga nariyan. Sister Joy Valencia, Sister Ate Bebe, Kuya Arman, Ma'am Pemi, Kuya Abner, Sister Belinda Salvania, at sa lahat ng mga nandiyan sa background. Magandang umaga po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Of Jesus calling, my answer is I will go. I see the need of people crying, my answer is I will go. I go to share the message of love, I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.